Magandang maga po. Tumayo po tayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon sa ibinigay mong araw o Diyos na narito kami Panginoon upang patuloy na makinig Panginoon sa iyong mga salita. At salamat o Diyos sa kabutihan mo o Diyos na ibinigay sa bawat isa na pananatili, Panginoon, ang aming puso at isipan at buhay, O Diyos, na laging inilalayo mo kayo, O Diyos, sa mga bagay, O Diyos, na sa mundong ito, O Diyos. At kami dinadala mo, O Diyos, lagi, Panginoon, sa kabutihan at katotohanan at katwiran na iyong binigay, O Diyos. Salamat sa mga pangunawa, Panginoon, na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa mga gagamitin mo sa umagang ito na alam namin, O Diyos, na ang iyong kalooban palagi ang nasusunod, O Diyos, at ang iyong pagmamahal at katwiran, O Diyos, ang nangunguna sa bawat mga salita mo na ibibigay sa magsasalita, O Diyos. Salamat, Panginoon, at ikaw po, O Diyos, ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo at kami po ay nagpupuri, O Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Sa announcement po natin, narito po muli. Salamat nga pala sa matagumpay nating gawain noong nakaraan sa ating anniversary. At totoo talaga na ang Diyos talaga lamang ang gumagawa ng kaparaanan at ginawa niya yun dahil alam natin na yun ay kalooban ng Diyos. At salamat at narituli sa umagang ito na pagpapatuloy ng ating gawain ang Lord's Day Worship every Sunday po, 9 a.m. May on-site po tayo and online. Bible study every Monday to Friday, 4:30 to 5:30 p.m. po. Sa mga super tatay and nanay po, meron po tayong Bible study din po every Friday at 7:30 to 8:30 p.m. Ito rin po yung, meron po tayo sa Facebook at ito po ay karagdagang kaalaman. Patunay na yung Doctrines of Grace, pwede natin itong tingnan palagi kung ito po ay marami tayong matututunan at makikita po natin to sa ating mga sa Facebook. Amen. Bible reading din po, ito po ay dinadaos natin every day. Ngayon po nasa April 1, tapos na po tayo to April 7. So tuloy-tuloy po natin basahin ito sa importante po lalo po ito sa ating mga pamilya. Nasama-sama po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. At tapos na tayo sa April 7. So April 8, umpisahan po muli natin to 17, job 17 to 20. Amen. At Night of Psalms, Hymns and Prayers po every Saturday, 7 p.m. po, online and on-site po. Sa giving offering po, nariyan po yung ating basket. At taos puso na tayong magpasalamat at maibalik ang ating pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen. At pupunta na rin po tayo ngayon sa declaration. Hello, praise. Tayo po ay magsitayo. Pati po sa kasama natin sa online, pwede pong nakaupo lang and kayo po yung umawit kasama namin, no?
Sige, sa ating pagsisimula, basahin ko lang po para sa bawat isa, no, mga awit, chapter 117, verses 1 and 2. Sabi po dito, purihin ang Panginoon, kayong lahat ng mga bansa, dakilain ninyo siya, kayong lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin. Ulitin ko lang po, sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin. At ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. So sa ating awitin ang ating unang kanta. 1, 2, 3, go. Sing. Oh, creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's sing. Let all things their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. All the redeemed washed by His blood, come and rejoice in His great love. Oh, praise Him, hallelujah. Christ has defeated every sin. Cast all your burdens now on Him. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's declare that He will return. He shall return in power to reign. Heaven and earth will join to sing. Oh, praise Him, hallelujah. Then who shall fall on bended knees? All creatures of our God and King. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa patuloy nating awitin, yung ating pong kinanta kagabi, atin pong ihayag, no, na ang Panginoong Hesukristo lamang ating pag-asa. Dito sa buhay sa mundo,
at sa buhay na darating. All together, let's sing. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hands. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Let's sing the second verse. What truth can calm the troubled soul? God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Let's sing. Unto the grave, what shall we sing? And Christ He lives, that Christ He lives, and what reward will heaven bring? An everlasting life with Him. There we will rise to meet the Lord. Then sin and death will be destroyed, and we will feast the endless joy. Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. So siya lamang po ang ating pag-asa, no? At bago po natin awitin yung huling kanta, sabi po sa Revelations 11:15, at hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta
At nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailanman. Sa sauling awitin, atin pong ihayag that He will reign forever. Ang Panginoon ay maghahari magpakailanman. Let's sing. Who has held the oceans in His hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at His voice. All creation rises to rejoice. Sing. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of His words? Who can teach now one who knows all things? Who can fathom all His wondrous deeds? The
Come on, let's sing. Tayo po'y magsiupo. So, praise God, no? Um, Patuloy lang po nating purihin ang Panginoon um, sa lahat ng bagay, no? At naway maging paalala po yun na siya lang talaga yung pag-asa natin. So, hindi ko alam, but I think lagi ko po talagang bukang bibig yung pag-asa, no? And so, sana mapaalalahanan ng bawat isa na siya po yung pag-asa natin. And so, kanina, may napanood po kayong video habang naghihintay po tayo sa pagsisimula, no? That video ay isa pong parang, ano ba, yung missionary program po ng Heart Cry Ministry. So, Heart Cry Ministry ay head at founded by Paul Washer. So, isa po siyang kapatid na ang kanyang ministeryo is yung ano po talaga, tawag dito yung mission na tinatawag, yung pumupunta sa iba't ibang lugar. So, gusto ko lang po ibahagi yun sa inyo para po magkaroon po kayo ng mas wider, no? Mas malawak po na pananaw sa ating pong Christian life, no, na ang buhay natin ay hindi lang, 'di ba? You see, tayo, no, masasabi natin na parang mabuti kasi meron tayong ma-access sa mga ganitong bagay, but nakita nyo kanina, merong mga lugar at marami pong mga lugar at hindi lugar, no, but mga tao na sila po'y mas naghihirap kaysa sa atin. Pero natutuwa ako dun sa sinabi nung babae na kahit siya ay naghihirap, ang sabi niya, all I have is Christ. Yun lang ang meron ako and that's enough. So sana maging paalala sa bawat isa, no, na naway ang Panginoong Hesukristo lamang din yung nagbibigay ng satisfaction sa bawat isa sa atin. No? And so napakaganda po na makita yung mga ganong bagay. It gives me nagbibigay yun sa akin ng encouragement more na parang gusto ko rin na gawin yung mga ganong bagay, to be a missionary as well. Dati pa man, nasa puso ko na talaga din yung to evangelize, to share the gospel. Actually, marami po akong napanood kagabi. Natulog ata ako mga 1 a.m. Pinanood ko yung mga mga documentary nila. There's one person with the name Paul Snyder, kasama po ni Paul Washer. Yung kanya namang mission is, I think, kung maalala ko, sa Thailand. And meron po dong tribe or mga sa liblib po na kagugupatan na, alam niyo po ba, even yung salita nila, hindi nila alam. I mean, yes, nakakapag-communicate sila, nakakapag-usap sila, pero hindi nila alam paano isulat
yung salita. Alam lang nila sa salita, pero pag isusulat mo, hindi nila alam. Alam niyo po ba, yung tao ngayon ay ginamit ng Panginoon na sa pagkakaintindi ko sa sinabi niya, sila pa yung naggawa po ng letters, kumbaga. Imagine that. Sila pa, kasi nga, salita lang eh, hindi nila alam isulat, walang nakakapagturo. Tayo, di ba? Tao, T-A-O, kaya natin isulat yon. Pero yung salita nila, hindi nila kayang isulat. Imagine yung situation nila. And yung taong yon, yun nga, si Paul Snyder, na kasama ni Paul Washer, binigyan siya ng puso ng Panginoon na to work, na gawan ng own letters yung lugar na iyon. And so, it took 7 to 8 years bago niya natapos. Bakit niya po ginawa yon? Kasi ang desire niya is para sa mga susunod pa na mga tao, mga bata doon, matuto silang mag-aral at magbasa ng salita ng Panginoon. So, ganun po yung effort na binigay, no? And so, after nun, nagkaroon na sila ng letters nila, pwede na nilang isulat. Kaya lang, yung mga matatanda, mahirap na sila matuto sa pagsulat. So, pakikinig lang ang meron sila. Tapos, yung mga bata, meron po silang mga Sunday school doon. So, merong mga missionary na nag-i-stay doon para tinuturuan yung mga bata paano isulat yung sarili nilang lengguwahe. Mga ano po yun, mga Americans or mga, hindi po taga doon. Pero nag-learn din sila paano sabihin yung lengguwahe nung tribo na yon. Para saan? Para sa pangalan ng Panginoong Jesus. And si Paul Snyder ay nagstay po sa Amerika ulit for 2.5 years kasi nagkaroon po siya ng sakit. 3 beses siyang nagka-malaria ba yun? 3 beses nagka-malaria, 4 na beses nagka-dengue. At dahil doon, nagkaroon siya ng complication sa kanyang utak. Kailangan niya ng surgery and rehabilitation. Bumalik siya sa Amerika. For 2.5 years. And alam niyo po ba nung ginawa niya nung magaling na siya? Bumalik siya doon. Sabi niya, mas mahalaga ang Panginoong Jesus kesa sa kalusugan ko. And pagbalik niya, dala-dala niya yung mga small radio. Ang ginawa niya po, nirecord niya. Hindi ko lang alam kung buong Biblia ba yung nirecord niya or parang about sa salvation lang yung nirecord niya. Nirecord niya yon, siya, translate niya, nirecord niya, tapos nagpamigay siya around 600 ata na gano'n. Para sa mga matatanda, papakinggan daw nila yon. Kasi nga hindi sila nakakasulat at nakakabasa. And then yung mga bata naman, tinuturuan nila. So habang pinapanood ko po yun, sabi ko talaga sa sarili ko, na mas malawak pa yung mga nangyayari sa ibang tao kaysa sa nangyayari sa akin. Nangyayari dito sa church natin. Far more greater. Na bakit ko po yun sinasabi? Again, para po mabigyan kayo ng mas malawak pa na pananaw. Hindi yung buhay natin dito lang, anong kakainin ko, anong, di ba? Nakakainis naman tong anak ko, asawa ko, kapatid ko. Ano ba yan? Ang dami nating pinoproblema sa ating buhay. Without knowing, there's greater things na nangyayari pa sa ibang tao. And sila'y nagpapasalamat sa Panginoon kahit na ganun yung nangyayari sa buhay nila. So, sa panonood ko na yon, I started to appreciate small things. It helped me, nakatulong yun sa akin upang talaga, yung buhay talaga natin. Mako-consider mo talaga lahat ng bagay dito sa mundo na fleeting, nawawala lang yan, mawawala yan. Ang mas mahalaga is ang Panginoon. No? So, magpatuloy po tayo sa ating mensahe.
Magpapatuloy tayo sa Acts chapter 2, verses 42 to 47. Well, kung matatandaan nyo po nung nakaraan, nandito po ang family ko and salamat sa Panginoon na meron tayong privilege na makinig din sa mensahe sa pamamagitan ni Kuya. And marami tayong natutunan, especially about the gospel. Pero kung tatandaan niyo po yung ating pag-aaral po sa Book of Acts, nung nakaraan po, atin pong natutunan yung mga bagay na dapat nakikita sa isang mananampalataya. So kung matatandaan nyo, our focus ay patungkol po sa mga bagay na dapat nakikita po sa isang taong mananampalataya. Pero halos sa lahat po ng ating mga pag-aaral, ay atin pong inaalam kung paano dapat mamuhay ang isang taong iniligtas ng Panginoon. So kung mapapansin niyo po yung lagi nating pinag-uusapan, paano ba? Pero paalala lang po, itong mga bagay po na ito ay mga bunga lamang ng pagliligtas ng Panginoon. So lagi niyo pong tandaan yan. Kung tayo man po ay nag-uusap patungkol sa dapat ganito tayo, dapat hindi ganito, yun lamang po ay bunga ng pagliligtas ng Panginoon at hindi mga bagay na dapat ginagawa upang maligtas. Okay? Kung nagiging, sa tingin ko po, nararapat po na huwag na po nating isipin na tayo po ay nagiging legalistic. Ano ba yung legalistic? Yung legalistic is yung dapat gawin mo to, dapat gawin mo to. Pag hindi mo to ginawa, hindi ka ligtas. Ganun po yung legalistic, no? Kumbaga yung stricto, no? So, wag na po nating isipin na tayo po ay nagiging legalistic kung pinag-uusapan po natin yung mga ganoong paksa. Bagkus maging natural at kasiyahan sa atin na pag-usapan ng mga bagay na dapat nating gawin bilang pagsunod sa Kanya. Dahil iyon ay resulta ng pagliligtas niya sa atin. Okay? Sa madaling salita, dahil tayo ay ligtas na. Kaya pinag-uusapan natin, paano ba dapat ako mamuhay? Why? Kasi ligtas ka na. Hindi para maligtas ka. Alam niyo po bakit nagiging mahirap sa atin at bakit nagkakaroon ng word na legalistic? Kasi nga po iniisip natin, yung mga bagay na yun ay para maligtas tayo. Well, in fact, yun ay mga bagay na makikita sa atin at kasiyahan at kaligayahan natin na makita yun sa atin kasi tayo ay ligtas na. Ngunit, kung tayo man po ay nagiging strikto o maingat sa pagpapaalala patungkol sa mga bagay na hindi dapat at dapat, iyon ay dahil tayo ay binigyan ng bagong puso. Iyon ay dahil ang ating kasiyahan ay ang kanyang kautusan. So hindi na po mabigat sa atin ang pag-usapan yung mga bagay na dapat at hindi dapat. Ngunit sa araw po na ito, nararapat na malaman din natin kung ano ang dapat na nakikita sa isang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya na kabilang po sa nag-iisa at tunay na iglesia. Now, sa tingin ko ay napakalaga nito, gawa ng marami nga pong mga simbahan o organisasyon o grupo na nagsasabing sila ay mga naniniwala sa Panginoon. At sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Kahapon, very timing, habang ako po ay naghahanda para sa paghahayag ng mensahe ng Panginoon, sa araw na ito, narinig ko po may bisita po si Tito Bong kahapon. At kanila pong pinag-uusapan ay patungkol sa mga churches or mga religion, parang ganon. At nasabi sa akin na yung kausap po ni Tito Bong ay naniniwala na iba't iba ang pamamaraan ng bawat churches, sabi niya. No? At ito ay nagbabago dahil rin sa takbo ng panahon. So kumbaga, merong makaluma at may makabagong pamamaraan. Kanya rin pong sinabi at nasabi, actually, ito naman ay nasabi po ng pinsan naman ni Tito Bong, in which churchmate po, nung bisita ni Tito Bong kahapon, ang kanilang paniniwala ay
yun nga, yung mga mababasa po natin sa Bible ay mga outdated na o mga luma na at hindi na maaring may apply sa modern na time. So yun po yung kanilang pag-iisip. Kaya natuwa ako nung naririnig ko yon at inaaral ko yung salita ng Panginoon dahil yung salita po ng Panginoon ngayon ay patungkol sa kung ano dapat ang nakikita sa isang iglesia. So, ang pag-uusapan po natin ay ang standard na kung ano ang ginagawa ng isang pagtitipon-tipon na kabilang sa nag-iisa at tunay na iglesia. Kaya I was so amazed, no? Sana mapanood niya to. Kung kaya't atin pong matututunan sa salita ng Panginoon, ano ang dapat nakikita sa iglesia ng Panginoon? Totoo bang makabago ito sa pagpapatuloy ng panahon? Ito ba ay naluluma at kaya'y kailangan makabago na yung ginagawa sa isang church? Now, bilang panimula, bago po tayo pumunta sa ating main text, may babasahin po tayong isang verse na sinulat po ni Matthew na sinabi naman ng Panginoong Hesus kay Pedro. In Matthew 16:18, sabi po dito, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya." Tayo po ay manalangin muna. Panginoon, ikaw po ang karunungan. Ikaw po ang bigyan mo po kami ng kaunawaan sa iyong salita. At naway ang salita mo ang siyang patuloy na mag-bind sa amin kabilang sa tunay na iglesia, sa iyong katawan, sa katawan ng iyong tanging anak na si Jesus. Naway ningasin mo po ang apoy sa puso ng bawat isa na kami ay mamuhay bilang iisa, gaya ng ikaw at ang iyong tanging anak na si Jesus ay iisa. Salamat sa banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob sa amin na siyang aming tulong at magtuturo sa amin ng iyong katotohanan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ulitin ko po, no? So ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro at sinabi niya, ito, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Very important na atin pong malaman na ang isang tunay na iglesia, first and foremost, ay itinayo ng Panginoong Hesus. That's the first standard actually. Na ang isang iglesia ay itinayo ng Panginoong Hesus. Siya mismo. At ito'y nag-iisa lamang. At sabi rin po sa Ephesians chapter 1 verses 22 to 23, "At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya. Ang kapuspusan niya ay pumupuspos ng lahat sa lahat." Now, lagi po nating tandaan